Basura ka lang sa pamilyang ito, Isabel. Layas. Isang malakas na sampal ang gumising sa kanya sa gitna ng pagluluksa. Habang nakaburol ang kanyang ina, inihagis ni Marco ang papeles ng diborsyo. Tinabig ni Matilda ang kabaong. Tila dumi ang kaharap, pero hindi nila alam. Hawak na ni Isabel ang susi sa kanilang pagbagsak. Tapos na ang pananahimik. Magsisimula na ang pagtutuos. Kaya mo bang harapin ang bukas kung wala ka ng kahit ano? Basura ka lang sa pamilyang ito, Isabel. Wala kang silbi. Matapos kitang pakainin at patirahin, heto ang igaganti mo sa amin? Ang boses ni Matilda ay matalim, parang kutsilyong humahati sa katahimikan ng malawak na dining room. Sa harapan niya, nakayuko si Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw na gawa niya para kay Marco. Ang usok ng pagkain ay unti-unting napapawi, gaya ng natitirang init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Hindi man lang siya lumingon. Busy siya sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet, habang sa tabi niya ay nakaupo ang babaeng ilang buwan na niyang dinadala sa loob ng kanilang tahanan. Ang babaeng walang kahiya-hiyang humahaplos sa braso ng kanyang asawa. Marco, pakiusap. Ilibing muna natin si nanay. Iyon lang ang hiling ko. Mahinang pakiusap ni Isabel, ang kanyang tinig ay basag. Puno ng pagod at lumbay. 3 araw na siyang hindi kumakain ng maayos. 3 araw na siyang walang tulog dahil sa pag-aasikaso sa burol ng kanyang ina. Biglang hinampas ni Marco ang mesa. Ang ingay ng pagtama ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Mama? Ang mga papeles na yan ay kailangan ng pirmahan ngayon din. Wala akong pakialam sa libing ng nanay mong walang ambag sa buhay natin. Ang kumpanya ang kailangan ko, hindi ang drama mo. Inihagis ni Marco ang isang makapal na sobre sa harap ni Isabel. Bumuka ito at lumabas ang mga dokumento ng diborsyo. Ang bawat pahina ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. Pirmahan mo na yan, Isabel. Pagkatapos, umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita palabas ng guard. Dugtong ni Matilda na may kasama pang mapang-uyam na tawa. Tumingin pa ang matanda sa babaeng katabi ng kanyang anak at hinaplos ito sa pisngi na parang isang tunay na manugang. Ito ang nararapat. Ang mga taong katulad ninyo ng nanay mo, dapat lang sa basurahan. Naramdaman ni Isabel ang pagguho ng kanyang mundo. Ang sabaw na kanyang niluto ng may pagmamahal ay unti-unting lumalamig, gaya ng bawat pangakong binitawan ni Marco sa harap ng altar. 5 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan, isang laso ng katotohanan na hindi niya kayang iluwa. Ang mga kamay niya ay humigpit sa gilid ng mangkok hanggang sa magkulay puti ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya binitiwan ang pagkain. Doon lang siya humuhugot ng lakas sa mga maliliit na bagay na pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Bakit, Marco? Bakit ganito kasakit? Bulong ni Isabel sa kanyang sarili, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa sahig na dati niyang kinikintab araw-araw. Tumingin siya sa kanyang asawa, nagbabaka sakali ng kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang lamig ng isang taong wala nang nararamdaman para sa kanya. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Isabel ang unti-unting pagkaputol ng sinulid na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Siya ay nakatayo sa gitna ng isang bahay na itinuring niyang tahanan, ngunit ngayon, wala na siyang matatawag na silungan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kulungan at ang bawat titig ng mga taong ito ay tila mga palaso na tumutusok sa kanyang sugatang puso. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang unti-unti siyang naglalakad patungo sa pinto. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang natitirang dangal. Hanggang saan pa ang hangganan ng pasensya ng isang taong walang-wala na? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga luhang yan, Isabel. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga tanod para kalad ka rin ka. Ang huling mga salita ni Matilda ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng katatagan ni Isabel
habang bitbit ang isang lumang bayong na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang ceramic na banga na kinaroroonan ng abo ng kanyang ina. Humakbang siya palabas ng mansyon, kasabay ng pagdaing ng mabigat na pintong bakal na nagsara sa kanyang likuran. Ang langit ay tila nakiramay. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumuhos, malalaki at malalamig, tila magakarayom na tumutusok sa kanyang balat na nanginginig sa ginaw. Wala siyang payong, wala siyang pera. Ang tanging init na nararamdaman niya ay ang init ng banga na mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib, na tila ba proteksyon ito laban sa mundong biglang naging malupit at mapanghusga. Glakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paang nakayapak ay lumulubog sa maputik na lupa. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagsasaboy ng maruming tubig sa kanyang suot na puting blusa, ngunit hindi na siya kumukurap. Patay na ang kanyang pakiramdam, gaya ni kanyang ina, na tanging kasama niya sa gabing iyon. Sa ilalim ng isang waiting shed, na tanging liwanag ay ang aandap-andap na bumbilya, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang matandang babae na nakabalot ng sako ang ulo para hindi mabasa, nag-aabang ng masisilungan. Isabel, Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Ito si Aling Rosa, ang dating tagapagluto ng kanyang ina. Bago sila naghirap, ang taong nakasaksi sa bawat pagsisikap ni Isabel na maging mabuting asawa kay Marco. Mabilis itong lumapit at niyakap ang basang-basang babae. Ang enang ulan at lumbay ay humalo sa init ng yakap ng matanda. Pinalayas nila ako, Nay Rosa. Wala na kaming matutuluyan ni nanay. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa hagulgol na pilit niyang pinipigilan. Tahan na anak, hindi ka pababayaan ng langit. Pero Isabel, bakit ka nagtitiis sa ganito? Bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Tanong ni Aling Rosa habang pinupunasan ang mukha ng dalaga gamit ang kanyang tuyong bimpo. Napatitig si Isabel sa matanda. Ang totoo? Na wala na kaming matitirhan? Na kahit panggastos sa libing ay wala ako? Umiling si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang nanay mong si Remedios, hindi siya naghirap, Isabel. Nagpanggap lang siya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para protektahan ka sa kasakiman ng pamilya ni Marco. Alam niyang kapag nalaman nila ang yaman ninyo, gagamitin lang nila kayo. Bago pa makasagot si Isabel, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang ilaw ng headlight nito ay nagbigay ng nakasisilaw na liwanag sa gitna ng madilim na kalsada. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong at may hawak na itim na payong ang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Ang sapatos ay hindi alintana ang putik sa paligid. Magandang gabi, Senyora Isabel. Matagal ko na kayong hinahanap, wika ng lalaki. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may dalang bigat ng katotohanan. Sino ho kayo? Tanong ni Isabel, habang mas lalong hinigpitan ng yakap sa banga ng kanyang ina. Ako si Atty. Antonio. Ako ang legal na kinatawan ng inyong ina, si Doña Remedios. May iniwan siyang sulat at isang huling habilin na dapat ninyong malaman ngayon din. Sagot ng abogado. Inabot niya ang isang gintong susi at isang makapal na folder na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Dahan-dahang binuksan ng abogado ang kanyang daladalang briefcase. Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, ang puting papel sa loob ay tila nagliliyab sa paningin ni Isabel. Doon, nakita niya ang mga numerong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay, mga ari-arian, lupain, at ang kontrol sa kumpanyang pinagsisilbihan ni Marco. Isabel, oras na para kunin mo ang korona na matagal nang inihanda para sa iyo. Dugtong ni Atty. Antonio. Nangginig ang mga daliri ni Isabel habang hinahawakan ang mga papeles. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang ginaw. Ang galit sa kanyang dibdib ay nagsimulang mag-alab,
Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang direksyon ng mansyon ni na Marco, ang bahay kung saan siya tinratong basura. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang dahanda ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata. Isabel, ay may katapat na halaga na hindi kayang bayaran ng kahit na anong ginto sa mundong ito. Ang boses ni Attorney Antonio ay naging mahinahon habang iginagaya niya si Isabel sa loob ng isang pribadong opisina sa Makati. Ang bango ng mamahaling balat ng mga upuan at ang lamig ng aircon ay tila sumasampal sa realidad ni Isabel. Nakaupo siya doon, basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang suot, habang ang huling hiling ng kanyang ina ay nakalatag sa mesa. Dahan-dahang binuklat ni Isabel ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ng kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang ina, ang R Textile Group. Ito ang pinakamalaking supplier ng tela sa buong bansa, ang kumpanyang kinakailangan ng pamilya ni Marco upang hindi sila mabaon sa utang. Bakit, ate? Bakit nagtiis si nanay sa isang maliit na dampa? Bakit hinayaan niyang tawagin kaming basahan ni na Matilda? Tanong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at pait. Dahil lang yung ama, Isabel. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Alam ni Doña Remedios na hanggat buhay si Matilda, hindi kayo magiging ligtas kung malalaman nilang hawak ninyo ang yaman. Pinili niyang magmukhang mahirap para bigyan ka ng pagkakataong makilala ang tunay na pagkatao ng mga nakapaligid sa iyo. Paliwanag ng abogado habang inaabot ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Bumalik sa gunita ni Isabel ang isang hapon, 10 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa putikan habang tinatawanan ni Matilda. Ang amoy ng kahirapan ay hindi naaalis ng sabon, Remedios. Sabi noon ni Matilda sabay sipa sa timba ng tubig na dala ng kanyang ina. Ang alaala na iyon ay tila isang baga na muling nag-alab sa puso ni Isabel. Hinawakan niya ang panulat, ngunit bago pumirma, huminto siya. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa kupas na lagda ng kanyang ina sa ilalim ng pahina. Naramdaman niya ang gasgas ng papel. Ang bawat kurba ng tinta ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Ayaw kong malaman nila, Atroy. Huwag mong ipapaalam na ako ang bagong may-ari ng R Textile. Hayaan mong isipin nilang nagtatago ako sa dilim. Utos ni Isabel. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Anong balak ninyo, senyora? Tanong ni Attorney Antonio. Hindi sumagot si Isabel. Tumayo siya at kinuha ang isang gunting na nakapatong sa mesa. Sa harap ng malaking salamin sa opisina, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na palaging hinihimas ni Marco tuwing may kailangan itong pabor sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, ang talim ng gunting ay humati sa bawat hibla. Ang tunog ng pagputol ng metal sa buhok ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nahulog sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng namamatay. Nang matapos, tiningnan ni Isabel ang kanyang sarili sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok, matalim ang kanyang titig, at ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng kahit anong emosyon. Ipaparamdam ko sa kanila kung paano mabuhay sa ilalim ng paa ng taong tinawag nilang basura. Bulong ni Isabel sa kanyang refleksyon. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ano nga ba ang tunay na kinalaman ni Matilda sa pagkamatay ng kanyang ama? At sino ang lalaking nakita niya sa libing na tila alam ang bawat galaw niya? Kinuha ni Isabel ang kanyang bagong identity card. Sa ibabaw ng mesa, naiwan ang isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ng isang tao mula sa nakaraan ni Matilda. Isang pangalang hindi dapat mabanggit. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang mamahaling blazer na iniwan para sa kanya. Ang bawat botones ay tila isang bala na handa ng iputok. Lumakad siya patungo sa pintuan,
Ngunit bago lumabas, muli niyang tiningnan ang banga ng kanyang ina. Tapos na ang panahon ng pagtitiis, Nay. Magsisimula na ang kanilang pagbabayad. Isang malaking pagkakamali ang pagpapatira sa basurang yon dito. Ngayon, malinis na ang hangin sa mansyong ito. Ang boses ni Matilda ay umalinggaw sa gitna ng marangyang sala habang hinahaplos niya ang kanyang mamahaling perlas. Ang buong mansyon ay puno ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana. Nagdiriwang sila, isang magarbo at mapagkunwaring pagtitipon ang idinaraos para sa anunsyo ng nalalapit na kasal ni Marco sa bagong babaeng pinili ni Matilda, si Monica, ang anak ng isang mayamang politiko sa kanilang bayan. Habang ang mga bisita ay humahanga sa kislap ng mga chandelier, walang nakakaalam na ang bawat bulaklak at pagkaing nakahain ay utang lamang. Mama, sigurado ba tayo rito? Baka masyadong maaga ang selebrasyon. Hindi pa natin nare-resolba ang problema sa art textile. Bulong ni Marco habang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang muka ay bakas ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa kanyang cellphone na kanina pa walang signal. Huwag kang praning, Marco. Ang art textile ay matagal na nating kasosyo. Hindi nila tayo tatalikuran. Sagot ni Matilda na may kasamang mataray na irap. Tumingin siya sa mga kaibigan niyang taga-high society at muling nagsuot ng maskara ng kabutihan. Alam niyo ba, iyong dating asawa ni Marco? Napakawalang hiya. Ninakawan kami at tumakas kasama ang kanyang nanay na may sakit. Mabuti na lang at maaga naming natuklasan ang tunay niyang kulay. Ang bawat salita ni Matilda ay punong-puno ng kamandag ng pagsisinungaling. Ito ang kanyang sining, ang baluktutin, ang katotohanan, hanggang sa ang biktima ang magmukhang salarin. Ang mga bisita ay napailing na lamang, nagbubulungan tungkol sa kawawang pamilya ni Matilda na nabiktima ng isang manggagamit na gaya ni Isabel. Hindi pakiramdam na siya ang reyna ng lahat, na kaya niyang kontrolin ang dangal ng sino mang nais niyang sirain. Ngunit sa ilalim ng kanyang makapal na makeup, ang kanyang mga kamay ay pasimpleng nanginginig sa tuwing naaalala niya ang mga sulat ng paniningil na nakatago sa kanyang drawer. Samantala, sa kusina ng mansyon, ang mga katulong ay nagkakagulo. Ang isa sa mga bagong hired na serbidora ay hindi sinasadyang nakabasag ng isang baso. Ano ba? Ang tangga-tangga mo? Para kang si Isabel. Walang silbi sa bahay na ito. Sigaw ni Matilda na mabilis na nakarating sa kusina. Nang marinig ang tunog ng nabasag na kristal, dinuro-duro niya ang umiiyak na babae. Linisin mo yan gamit ang mga kamay mo. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang piraso. Kung hindi, hindi kita babayaran. Ang baulos NG kanyang pananalita ay tila isang madilim na anino na bumalot sa liwanag ng selebrasyon. Ang bawat katulong ay nagbaba ng tingin, natatakot na sila ang susunod na mabigyan ng matatalim na salita. Bumalik si Matilda sa sala, pilit na ibinabalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Isang malakas na pagkatok sa pintong bakal ng mansyon ang bumasag sa musika. Ang tunog ng paghampas ng metal ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Sino yan sa ganitong oras? Inis na tanong ni Marco. Pagbukas ng pinto, hindi isang bisita ang bumungad. Tatlong lalaking nakauniporme ng bangko ang nakatayo doon. May hawak na mga papeles na may selyo ng gobyerno. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang bakas ng paggalang sa mga taong nasa loob. Magandang gabi. Kami ay mula sa kumpanyang nakabili ng inyong mga utang sa bangko. Wika ng pinuno ng grupo. Narito kami para ipaalam na ang mansyong ito at ang lahat ng ari-arian sa loob ay isa sa ilalim na sa foreclosure simula bukas ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay mas malakas pa kaysa sa hiyaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ano? Sinong kumpanya ang may gawa nito? Hindi niyo ba kilala kung sino kami? Sigaw ni Marco habang ang mga bisita
ay nagsisimulang magbulungan at maghandang umalis dahil sa kahihiyang nasasaksihan. Ang pangalan ng kumpanya ay Remedios Holdings, sagot ng lalaki. Sa isang sulok ng madilim na kalsada sa tapat ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang nagbaba ng bintana. Mula sa loob, ang mga mata ni Isabel, matalim at malamig, ay nakamasid sa kaguluhang nagaganap sa loob ng bahay na dating naging bilangguan niya. Hinawakan niya ang isang pirasong papel kung saan nakalista ang lahat ng utang ni Matilda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang ngiti na walang halong saya, kundi puro pait ng paghihiganti. Isang gabi pa, Matilda. Isang gabi na lang kayong matutulog sa malambot na kama bago nyo maranasan ang matulog sa kalsadang itinapon nyo sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakasulat ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginawa mo sa nanay mo bago siya namatay. Kung gusto mong isalba ang kumpanya mo, Marco, kailangang matuto kang lumuhod sa harap ng taong may hawak ng iyong leeg. Ang boses ni Attorney Antonio ay naging malamig at walang bahid ng emosyon habang kausap si Marco sa loob ng isang madilim at mamahaling restaurant. Si Marco, na dating punong-puno ng kayabangan, ay tila isang basang sisiw na nakayuko sa harap ng mesa. Ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag na. Ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at takot. Sino ba ang may-ari ng Remedios Holdings? Bakit nila binili ang lahat ng utang namin? Gusto ko lang silang makausap, attorney. Pakiusap. Sabihin mo sa kanila na kaya naming bayaran ang lahat. Bigyan lang kami ng konting oras. Pagsusumamo ni Marco. Ang bawat salita niya ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, inilapag niya ang isang maliit na puting kahon sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng karton sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng kamatayan sa pandinig ni Marco. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati, nakaupo si Isabel sa isang selyadong opisina. Ang amoy ng sariwang tsa ay humahalimuyak sa silid. Isang amoy na dati ay tanging sa mga panaginip lang niya nalalasahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa. Dinaramdam ang init nito sa kanyang mga palad. Naalala niya kung paanong 5 buwan na ang nakalilipas, pinalabas siya ni Matilda sa gitna ng tanghali para lamang ibili ito ng tiyak na brand ng tsaa. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nakukuha ang tamang lasa, Isabel. Ang bagal-bagal mo, parang wala kang pinag-aralan. Ang boses ni Matilda noon ay tila isang latigo. Ngayon, ang bawat higop ni Isabel sa tsa ay may lasa ng tagumpay, ngunit may kaakibat na pait na hindi maalis ng kahit anong asukal. Ibinaba ni Isabel ang tasa nang makita ang mensahe mula kay Attorney Antonio. Nandito na ang isda sa lamba. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob nito, kumuha siya ng isang itim na hibla ng buhok, ang mahabang buhok na pinutol niya noong gabing nagbago ang kanyang buhay. Ito ang buhok na palaging hinihimas ni Marco habang nagsisinungaling tungkol sa kanyang pag-ibig. Sa opisina ni Marco, dahan-dahan niyang binuksan ang puting kahon na iniwan ng abogado. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang makita ang laman nito. Isang luma at kupas na locket, at sa loob nito ay isang hibla ng mahabang itim na buhok na may bahid pa ng tuyong putik. Hindi maari. Isabel, bulong ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng locket. Ang ala-ala ng gabing itinapon niya si Isabel sa ulan ay muling bumalik. Tila isang bangunggot na ayaw siyang tantanan. Bakit, Marco? May problema ba? Ang boses ni Matilda ay biglang sumulpot mula sa pintuan ng opisina. Pumasok ang matanda. Pilit pa ring nagmamaldita kahit na ang kanilang bahay ay puno na ng mga sticker ng foreclosure. Mama, tingnan mo ito. Ang buhok na ito. At itong locket.
Kay Isabel ito, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kalokohan! Patay na ang babaeng yon sa kalsada. Huwag mong hayaang takutin ka ng kung sinong multo. Sigaw ni Matilda, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang kurap. Isang senyales na maging siya ay kinakabahan na. Paglabas ni Marco sa gusali para magpahangin, isang mabilis na itim na sasakyan ang dumaan sa tapat niya dahil sa dahan-dahang paggalaw ng trapiko. Sandaling huminto ang sasakyan. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Doon, nakita ni Marco ang isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at isang eleganteng sombrero. Ang kanyang labi ay pinahira ng pulang-pulang lipstick at ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ngunit ang pinakanakapangilabot ay ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang tingin na puno ng pagkamuhi at higit sa lahat, kawalan ng pakiramdam. Bago pa makapagsalita si Marco, mabilis na tumakbo ang sasakyan, nag-iiwan ng usok na tila isang anino sa kanyang paningin. Isabel, ikaw ba yan? Sigaw ni Marco sa gitna ng ingay ng kalsada, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng mga busina at ang tawanan ng mga taong walang pakialam sa kanyang paghihirap. Naiwan si Marco na nakatayo sa bangketa, habang ang hawak niyang laket ay unti-unting nadudurog sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Sa kanyang isipan, ang tinig ni Isabel ay tila isang bulong na hindi mawala-wala. Magsisimula pa lang tayo, Marco. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang misteryo pa rin ang nanatili sa isipan ni Isabel habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang tinanggap niyang mensahe kanina tungkol sa kanyang ina ay nagmula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Si Matilda ba? O ang taong matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Hindi ka pinalayas, Isabel. Ikaw ang kusang umalis dahil wala kang utang na loob sa pamilyang nagpakain sa iyo ng 5 taon. Ang boses ni Matilda mula sa kanyang alaala ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapatid sa katahimikan ng marangyang opisina ni Isabel. Nakatitig si Isabel sa isang lumang balabal na nakapatong sa kanyang mamahaling lamesa. Ito ang balabal na ginamit ng kanyang ina noong huling gabi ng buhay nito. Magaspang, butas-butas, at amoy luma. Sa paligid ni Isabel, ang dingding ay gawa sa mamahaling kahoy at ang sahig ay kumikinang sa linis. Ngunit ang haplos ng magaspang na tela sa kanyang mga daliri ang tanging nagpapaalala sa kanya kung sino siya talaga. Ito ang maling ironya ng kanyang buhay ngayon. Napapalibutan siya ng sutla at ginto, habang ang alaala ng kanyang ina ay nananatiling nakabaon sa putik ng kahapon. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Muling binasa ang mensaheng nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam ko ang ginawa mo sa nanay mo bago siya namatay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pag-aalinlangan na nagsisimulang kumain sa kanyang sistema. Mayroon ba siyang hindi nagawa? Namatay ba ang kanyang ina dahil sa kanyang sariling kahinaan? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang madilim na pasilyo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat sulok ng silid ay tila unti-unting sumisikip. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Hindi ito tunog ng kahoy, kundi ang pamilyar na mekanismo ng pagbukas ng pinto na ginagawa ng kanyang secretary. Senyora, nandito na po si Mr. Marco Salvador. Kanina pa po siya naghihintay sa lobby. Gusto raw po kayong makausap ng personal tungkol sa foreclosure. Ulat ng kanyang secretary. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang muntik ng pumatak at mabilis na isinantabi ang balabal ng kanyang ina. Isinuot niya ang kanyang maskara ng kapangyarihan. Papaskin mo siya. Pero paghintayin mo muna siya ng 10 minuto sa loob. Gusto kong malanghap niya ang hangin ng opisinang ito bago ko siya harapin. Utos ni Isabel. Pagpasok ni Marco, bakas sa kanyang muka ang pagod. Ang dati nitong makinis na muka
ay mayroon ng maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Naupo siya sa sofa, hindi mapakali. Tinitingnan ang bawat sulok ng opisina na tila naghahanap ng pahiwatig kung sino ang taong may hawak ng kanyang tadhana. Sa halip na humarap agad, pinanood niya si Marco mula sa CCTV monitor sa kanyang lamesa. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ng lalaki, ang pagpahid nito ng pawis sa noo, at ang pagkagat nito sa kuko, isang senyales ng matinding nerbiyos. Dahan-dahang tumayo si Isabel at kumuha ng isang basong tubig. Ngunit hindi ito isang mamahaling baso. Kinuha niya ang isang basong plastik, ang uri ng basong madalas niyang gamitin noong siya ay katulong pa sa sarili nilang bahay. Dahan-dahan siyang lumakad palabas mula sa likod ng malaking divider. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang metronomo ng panganib. Tubig, Mr. Mr. Salvador? Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit may talim ng yelo. Mabilis na tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang basong plastik na inabot ni Isabel ay tila isang insulto na hindi niya magawang tanggihan. Ikaw! Ikaw nga! Bulong ni Marco. Ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit ka nanginginig? Hindi ba dapat ay masaya ka? Narito ang basurang itinapon nyo, handang makinig sa iyong mga pakiusap. Wika ni Isabel, habang dahan-dahang nauupo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa kay Marco. Isabel, pakiusap, ang mama. May sakit siya. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang bahay. Alam kong marami kaming pagkakamali, pero parang awa mo na. Lumapit si Marco. Tila balak lumuhod, ngunit itinaas ni Isabel ang kanyang kamay upang patigilin ito. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto, Marco. Nung nagmakaawa ako sa harap ng kabaong ni nanay, nasaan ang awa niyo? Sa gitna ng kanilang usapan, muling tumunog ang cellphone ni Isabel. Isang bagong mensahe mula sa misteryosong numero, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong litrato. Ang litrato ay kuha sa loob ng isang botika. 10 taon na ang nakalilipas. Nakita doon si Matilda na may kinakausap na isang lalaking nakaputi at may hawak silang isang maliit na bote ng gamot. Ang gamot na palaging iniinom ng ama ni Isabel bago ito atakihin sa puso. Nabitawan ni Isabel ang basong plastik na hawak niya. Ang tubig ay tumapon sa sahig, lumikha ng isang basang mantsa na tila isang maputik na alaala. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Isabel, okay ka lang ba? Tanong ni Marco na balak lumapit. Umalis ka. Ngayon din. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang tinig ay puno ng puot na hindi na niya kayang itago. Nang makaalis si Marco, mabilis na tinawagan ni Isabel si Attorney Antio. Attorney, kailangang mahanap natin ang taong nagpadala ng mensaheng ito at kailangan nating buksan ang kaso ng pagkamatay ni Papa. Hindi ito atake sa puso. Pinatay siya. Ngunit, bago pa makasagot ang abogado, isang katok ang narinig sa pinto ng kanyang opisina. Isang courier ang may dalang isang maliit na itim na kahon. Nang buksan ito ni Isabel, hindi pera o alahas ang laman. Isang luma at kinakalawang na hiringgilya ang nakapatong sa ibabaw ng isang papel na may nakasulat na, ang katarungan ay hindi nakukuha sa pera, kundi sa dugo. Sino ang nagmamasid sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ng taong ito para lamang makuha ang sariling bersyon ng hustisya? Huwag kang matatakot sa dugo, Isabel. Mas matakot ka sa mga taong nguminggiti sa iyo habang hawak ang patalim sa iyong likuran. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig habang nakaupo sila sa loob ng isang maliit at tago na karinderya sa gilid ng kalsada, malayo sa ningning ng Makati. Dito sa gitna ng usok at ingay ng mga sasakyan, mas nararamdaman ni Isabel ang bigat ng katotohanan. Nakapatong sa mesa ang itim na kahon at ang kinakalawang na hiringgilya. Ang amoy ng kalawang ay humahalo sa amoy ng tinitingang ulam, isang kakaibang kombinasyon na nagpapasuka sa sikmura ni Isabel. Ito ang contextual needle,
Habang ang mga tao sa paligid ay abala sa pagkain ng kanilang hapunan, si Isabel ay nakaharap sa instrumento ng kamatayan ng kanyang sariling ama. Ang bawat subo ng mga tao sa kabilang mesa ay tila isang insulto sa kanyang nagluluksa pa ring puso. "Nay Rosa, kilala niyo ba kung kanino galing ito?" Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit hindi niya ito binitawan. Ang sakit ng katawan ay tila gamot sa manhid niyang kaluluwa. "Ang hiringgilyang yan! Yan ang ginamit ng nurse na kinuha ni Matilda para alagaan ang iyong ama bago siya bawian ng buhay," sagot ni Aling Rosa. Ang matanda ay napaiyak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming lamesa. "Akala ko noon ay gamot lang para sa puso. Pero napansin kong tuwing tinuturukan siya, mas lalong nangihina ang iyong tatay." Sinubukan kong magsalita, Isabel, pero pinagbantaan ni Matilda ang buhay mo. Ang internal crumbling. Naramdaman ni Isabel ang biglang paglamig ng kanyang daloy ng dugo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang baga. Ang imahe ng kanyang ama na naghihingalo habang siya ay abala sa pag-aaral noon at nagpapasalamat pa kay Matilda sa pag-aalaga ay tila isang malaking sampal na nagpaguho sa lahat ng kanyang paniniwala. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo mula sa katabing construction site ang narinig, na nagpatalon sa kaba ni Isabel. Ang ingay ng pagtama ng metal sa semento ay tila hudyat ng gyerang hindi niya inaasahan. Samantala, sa loob ng nagdidilim na mansyon, si Matilda ay tila isang baliw na naglalakad pabalik-balik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara ay lumilikha ng isang mabigat na tunog, tila isang babala. "Marco, bakit hindi ka pa tumatawag sa bangko? Hindi tayo pwedeng umalis dito. Dito nakatago ang lahat." Sigaw ni Matilda sa kanyang anak na nakatulala lang sa bintana. "Mama, wala na tayong magagawa. Si Isabel na ang may-ari ng lahat." At hindi lang yon. Tiningnan niya ako na parang gusto niya akong patayin. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Biglang lumapit si Matilda at sinampal ang kanyang anak. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay mabilis at malakas na sinundan ng nakakangilong katahimikan. "Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nakukuha ang loob ng babaeng yan. Gamitin mo ang dati mong galing. Paibigin mo siyang muli. At kapag nakuha na natin ang pera, itatapon natin siyang muli sa kanal." Bumalik ang eksena kay Isabel. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng leather jacket, nakasandal sa isang lumang poste ng kuryente. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isabel. Huminto si Isabel. Sa kabila ng takot, kinuha niya ang barya sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa isang batang palaboy na lumapit sa kanya. Ang init ng kamay ng bata nang tanggapin ang barya ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng puot, tao pa rin siya. "Sino ka?" sigaw ni Isabel sa lalaking nasa dilim. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang liwanag ng aandap-andap na poste ay tumama sa kanyang mukha. Hindi ito si Marco. Hindi rin ito ang abogado. Ito ay isang muka mula sa kanyang kabataan. Si Gabriel, ang anak ng nurse na kinuha ni Matilda noon, ang lalaking matagal nang nawawala. "Hindi ako ang kalaban mo, Isabel, pero ako ang may hawak ng ebidensya na magpapadala kay Matilda sa impyerno," wika ni Gabriel. Inabot niya ang isang maliit na voice recorder na luma at may mansa ng dugo. Ngunit, bago pa ito mahawakan ni Isabel, isang mabilis na motorsiklo ang dumaan at isang putok ng baril ang umalingawngaw sa paligid. Ang tunog ng pagputok ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita ni Isabel ang pagbagsak ni Gabriel sa semento. Ang voice recorder ay tumalsik sa ilalim ng isang nakaparadang sasakyan. "Gabriel!" hiyaw ni Isabel. "Huwag kang bibitiw, Gabriel. Pakiusap, huwag ngayon."
Ang boses ni Isabel ay halos isang pagsamo na lamang sa hangin habang nakaluhod siya sa malamig at magaspang na semento. Ang mapulang mantsa sa puting polo ni Gabriel ay unti-unting kumakalat, tila isang mapanirang tinta na sumusulat ng panibagong trahedya sa kanyang buhay. Naririnig niya ang mabilis na paglayo ng motorsiklo. Ang ugong ng makina nito ay dahan-dahang naglalaho sa kabilang kanto, na iniwan ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Dito sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang amoy ng usok at tostadong pagkain mula sa mga kalapit na tindahan ay humahalo sa malansang amoy ng sariwang dugo. Naramdaman ni Isabel ang isang pamilyar na panlalamig. Hindi ito ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng kamatayan na tila sumusunod sa bawat hakbang niya simula nang mamatay ang kanyang ina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging sabon at tubig lang, ang nararamdaman sa paglalaba para sa mga Salvador. Ngayon ay puno ng malagkit at mainit na likidong nagpapaalala sa kanya na ang hustisya ay may katumbas na buhay. Ang kanyang paninggin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa malayo ay nagmistulang mga bituin na bumabagsak. Sa bawat hininga ni Gabriel na tila may kasamang bulan ng dugo, nararamdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang kalooban. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay nakabara sa kanyang lalamunan, tila may mga bubog na pumipigil sa bawat tunog na nais kumawala. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagsisimulang mag-usisa at ang tunog ng papalapit na ambulansya ay maririnig na mula sa malayo. Mabilis na iginapang ni Isabel ang kanyang kamay sa ilalim ng nakaparadang sasakyan. Doon, sa gitna ng alikabok at dumi, naramdaman niya ang matigas na plastik ng voice recorder. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa ng mabilis. Ang bawat galaw niya ay puno ng takot na baka may nagmamasid pa sa kanya mula sa dilim. Samantala, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Salvador, nakatitig si Matilda sa kawalan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa baga ng kanyang sigarilyo. Sa harap niya, si Marco ay nakaupo. Hawak ang isang baso ng alak na nanginginig sa kanyang kamay. "Mama, anong ginawa mo?" Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Narinig ko ang balita. May binaril sa tapat ng opisina ni Isabel." "Wala akong ginawa, Marco. Nililinis ko lang ang mga kalat na maaring makasira sa atin." Sagot ni Matilda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanyang anak. Hinaplos ang mukha nito na tila isang bata. "Ngayon, gawin mo ang tungkulin mo. Puntahan mo si Isabel. Ipakita mong nag-aalala ka. Sa oras na ito na mahina siya, ikaw ang dapat maging sandigan niya. Doon natin siya muling makukuha." Bumalik ang eksena sa ospital. Nakaupo si Isabel sa isang mahabang bench na gawa sa malamig na bakal. Ang kanyang mga kamay ay malinis na mula sa dugo. Ngunit ang bawat guhit sa kanyang palad ay tila nakaukit pa rin ang nangyari. Isang matandang nurse ang dumaan at tahimik na nag-abot sa kanya ng isang baso ng mainit na kape. Hindi nagsalita ang nurse. Tinapik lang nito ang balikat ni Isabel bago nagpatuloy sa paglalakad. Ang init ng baso sa kanyang naninigas na mga daliri ang tanging nagpabalik sa kanyang diwa. Sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihang mayroon siya ngayon, ang maliit na kilos ng malasakit mula sa isang estranghero ang nagparamdam sa kanya na tao pa rin siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marco. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. "Isabel, narinig ko ang nangyari. Papunta na ako dyan. Pakiusap, huwag kang matakot. Nandito ako." Ang boses ni Marco ay puno ng pag-aalala. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Isabel. Kung dati ay maniniwala siya, ngayon ay tila ba naririnig niya ang kalansing ng mga kadena sa bawat salita nito. Ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang nakatingin siya sa operating room kung nasaan si Gabriel. Kinuha niya ang voice recorder mula sa kanyang bulsa. Alam niyang sa loob nito,
Naroon ang katotohanang magwawasak sa pamilyang minahal niya noon. Nandito ka ba talaga para sa akin, Marco? O para sa mga piraso ng papel na hawak ko? Bulong ni Isabel pagkatapos niyang patayin ang tawag. Ngunit bago pa siya makatayo, isang lalaking nakauniforme ng pulis ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso at may dalang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng isang ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen. Ma'am, may nakuha po kaming ID malapit sa binaril. Sabi ng testigo, nahulog daw ito mula sa salarin. Wika ng pulis. Nang tingnan ni Isabel ang ID sa loob ng plastic, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito mukha ng isang hired killer. Ito ay ang mukha ng isang taong malapit kay Matilda, ang pinagkakatiwalaang driver ng mga Salvador na matagal nang nawawala. Ngunit hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa likod ng ID, may nakasulat na isang numero, ang petsa ng kamatayan ng kanyang ama. At sa ilalim nito ay may nakasulat na, ikaw ang susunod. Walang ibang magliligtas sa iyo, kundi ako, Isabel. Ako lang ang kakampi mo sa mundong ito. Ang Marco ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala, habang pilit niyang hinahawakan ang mga kamay ni Isabel sa loob ng malamig na waiting area ng ospital. Ang bango ng kanyang mamahaling cologne ay humahalo sa amoy ng disinfectant at gamot, isang amoy na tila lason sa katinoan ni Isabel. Ay to ang contextual needle. Habang sinasabi ni Marco ang mga salitang iyon, ang mga daliri ni Isabel ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Mahigpit na hawak ang voice recorder na may bahid pa ng tuyong dugo ni Gabriel. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang sugatang puso. Isang paalala na ang lalaking ito na dati niyang sinamba ay ang parehong tao na nagtapon sa kanya sa ulan nang wala siyang kahit na ano. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa bawat bugso ng hangin. Ang mga ilaw sa kisame ng ospital ay tila sumasayaw, lumilikha ng mga aninong tila nagbabanta. Sa bawat haplos ni Marco sa kanyang likod, isang kilabot ang gumagapang sa kanyang balat, isang reaksyon ng katawan na hindi niya kayang pigilin. Umuwi na tayo, Isabel. Hayaan mong alagaan ka namin ni Mama. Delikado rito, patuloy ni Marco. Hindi napapansin ang panginginig ng panga ni Isabel. Sa gitna kanilang pag-uusap, isang matandang lalaki sa kabilang bench ang dahan-dahang tumayo. May hawak itong maliit na plastik ng tinapay at 2 baso ng tubig. Inabot nito ang isa sa kanyang asawang nakaupo sa tabi niya na may kasamang ngiti na puno ng pag-asa sa kabila ng kanilang kalagayan. Ang simpleng pagmamalasakit na yon, ang tahimik na suporta sa gitna ng hirap, NG nagpaalala kay Isabel kung ano ang tunay na pag-ibig, isang bagay na hinding-hindi niya naranasan sa piling ng mga Salvador. Dahan-dahang binawi ni Isabel ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad na hindi kayang tumpakin ng kahit anong yaman. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Marco, lalo na kung ang tagapagligtas na yon ay galing sa bahay na pumatay sa aking pagkatao. Malamig na wika ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ni Marco. Tila binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago roon. Isabel, ano bang sinasabi mo? Nag-aalala lang kami. Nag-aalala kayo? O natatakot kayo? Putol ni Isabel sa kanyang sasabihin. Nagpaalam siya at naglakad patungo sa banyo ng ospital. Doon, sa loob ng maliit at selyadong cubicle, inilabas niya ang voice recorder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang button. Ang tunog ng static ay bumasag sa katahimikan, sinundan ng isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lang boses ni Matilda ang narinig niya. May isa pang boses, isang boses na lalaki. Ngunit hindi kay Marco. Ito ay isang boses na bago sa kanyang pandinig. Ngunit ang sinabi nito ay nagpaguho sa kanyang mundo.
Tapusin mo na ang matanda, Matilda. Huwag mong hayaang makaabot ang balita sa anak niya. Ang lupain ng mga remedyos ay dapat mapunta sa atin bago matapos ang buwan. Ang boses na yon, ito ang boses na narinig niya sa isang transaksyon ng R Textile Group noong nakaraang linggo. Ang taong kasabot ni Matilda ay ang parehong tao na pinagkakatiwalaan ni Isabel sa kanyang sariling kumpanya. Naramdaman ni Isabel ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na tiles ng banyo. Ang kanyang mundo ay tila isang bahay na gawa sa baraha na unti-unting winawasak ng hangin. Hindi lang pala ang pamilya ni Marco ang kaaway niya, maging ang loob ng kanyang bagong kaharian ay puno ng mga ahas. Isang malakas na katok sa pinto ng banyo ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isabel, ayos ka lang ba sa loob? May bisita ka? Sabi ni Attorney Antonio ay kailangan mo siyang makita ngayon din. Tawag ni Marco mula sa labas. Nang buksan ni Isabel ang pinto, nakita niya si Attorney Antonio na puting-puti ang muka. Inabot ng abogado ang kanyang cellphone na may isang video file na kapapasok lang. Senyora, tingnan niyo ito. Ang footage mula sa security camera ng mansyon ng mga Salvador. Kaninang madaling araw, sa video, nakita ni Isabel ang driver ng mga Salvador na pumasok sa mansyon. Ngunit hindi siya mag-isa, may bitbit siyang isang pamilyar na banga. Ang bangga na naglalaman ng abo ng kanyang ina. At sa likod niya nakasunod si Matilda. May hawak na martilyo at isang masamang ngiti sa mga labi. Ano ang gagawin nila sa huling alaala ng kanyang ina? At sino ang lalaking nasa recording na nagmamando kay Matilda? Buhangin na lang ito, Isabel. Wala nang halaga ang nanay mo, gaya ng pagkatao mong itinapon ko na sa kalsada. Ang boses ni Matilda sa loob ng video ay tila isang kumpas ng kamatayan na umuukit sa pandinig ni Isabel Sonbis sa maliit na screen ng cellphone. Nakita niya ang pagtaas ng braso ng matanda. Hawak ang isang mabigat na martilyo. Ang bawat indayog nito ay tila isang kidlat na tumatama sa gitna ng puso ni Isabel. Nakita niya ang pagbagsak ng bakal sa seramikang bangga na kinalalagyan ng abo ng kanyang ina. Ang tunog ng pagguho ng banga ay hindi narinig sa video, ngunit sa isipan ni Isabel, ito ay isang nakabibingging pagsabog na wumasak sa huli niyang kuta ng kapayapaan. Naramdaman ni Isabel ang biglang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang hangin sa loob ng maliit na banyo ng ospital ay tila naglaho, pinalitan ng amoy ng alikabok at luma na tila sumasakal sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at bago pa man siya tuluyang bumagsak sa malamig na tiles, naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kuko na bumaon sa sariling palad. Ang bawat patak ng luha na lumalabas sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa lungkot, kundi sa isang nag-aapoy na puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ito ang contextual needle. Habang sa labas ng pinto, ay naririnig niya ang marahang pagkatok ni Marco na nagpapanggap na nag-aalala. Sa loob ng kanyang palad ay hawak niya ang ebidensya ng pinakamalalang uri ng paglapastangan. Ang lalaking nagsasabing siya ang magiging kuta ni Isabel ay ang parehong tao na ang ina ay kasalukuyang winawasak ang huling alaala ng kanyang magulang. Ang kaibahan ng huwad na pagmamahal ni Marco at ng tunay na kalupitan ni Matilda ay tila isang talim na humahati sa kaluluwa ni Isabel. Isabel, buksan mo ang pinto. Pakiusap, mag-usap tayo ng maayos. Muling tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing. Ngunit para kay Isabel, ito ay tila kalansing ng kadena na gustong muli siyang igapos sa kahirapan. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay na nagiiwan ng pulang mantsa mula sa sugat sa kanyang palad. Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Ang mga ito ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng madilim na pasilyo. Gusto mong mag-usap, Marco? Sige, samahan mo ako sa mansyon. Ngayon din, malamig na wika ni Isabel. Ang bawat salita niya ay tila yelo na tumutusok sa balat ni Marco. Ngayon? Pero gabi na. At ang kalagayan mo? Sinabi ko, ngayon din.
Sigaw ni Isabel. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong palapag ng ospital na nagpalingon sa mga nurse at pasyente. Sa biyahe patungo sa mansion, nanatiling tahimik si Isabel. Nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw ng kalsada na tila mga bahagi ng kanyang buhay na mabilis na naglalaho. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, kung saan nakatago ang voice recorder at ang cellphone na naglalaman ng video. Habang nakahinto ang sasakyan sa isang stoplight, isang maliit na batang nagtitinda ng sampagwita ang lumapit sa bintana. Ang bata ay may suot na basahan, marungis ang muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng ningning habang iniaabot ang isang kumpol ng bulaklak. Naalala ni Isabel ang kanyang sarili noong bata pa siya, noong ang tanging pangarap niya ay maprotektahan ang kanyang ina mula sa hirap ng buhay. Kinuha niya ang lahat ng sampagita at iniabot ang 1,000 piso sa bata. Ang amoy ng sampagita ay panandali ang bumalot sa loob ng sasakyan, isang banal na halimuyak sa gitna ng plano ng demonyo. Pagdating sa mansyon ng mga Salvador, ang pinto ay nakasara ng mahigpit. Walang kahit isang ilaw ang nakabukas sa labas, ngunit mula sa loob, naririnig ni Isabel ang isang mahina at nakakangilong tunog. Ito ay tunog ng pagkayod ng bakal sa semento. Mabilis na binuksan ni Isabel ang pinto gamit ang sariling susi na hindi pa rin niya isinusuko. Pagpasok nila sa sala, bumungad sa kanila ang isang tanawing hindi kailanman malilimutan ni Isabel. Si Matilda ay nakaupo sa gitna ng sahig, napapalibutan ng mga piraso ng basag na seramika. Sa kanyang harapan, ang puting abo ng ina ni Isabel ay nakakalat sa maruming carpet. Tila ba ito ay basura lamang na balak walisin? Mama, anong ginagawa mo? Yaw ni Marco na tila nabigla rin sa nasaksihan. Dahan-dahang tumingala si Matilda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang labi ay may nakapangingilabot na ngiti. Nililinis ko lang ang kalat, Marco. Ang abong ito ay gaya rin ng anak niya. Walang silbi at panggulo lang sa ating tahanan. Humakbang si Isabel palapit. Ang bawat yapak niya sa ibabaw ng mga basag na piraso ng banga ay lumilikha ng isang matalim na tunog. Tila bawat hakbang ay isang panunumpa ng paghihiganti. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng mga abo ng kanyang ina at dahan-dahang kinuha ang isang dakot nito, inilagay sa kanyang palad na may sugat. Ang bawat butil ng abong ito, Matilda, ay magiging bawat sentimo ng inyong pagbagsak. Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Marco. Biglang tumayo si Isabel at hinarap si Matilda. Inilabas niya ang voice recorder at pinindot ang play. Ang boses ng lalaking kasabwat ni Matilda, si Director Valderrama ng Art Textile, ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Ang kanyang pagkamaldita ay biglang napalitan ng isang hilaw na takot. Saan? Saan mo nakuha yan? Hindi lang yan ang hawak ko, Matilda. Alam ko rin kung paano niyo pinatay ang tatay ko. Dagdag ni Isabel habang ipinapakita ang hiringgilya sa loob ng plastik. Ngunit sa gitna ng komprontasyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang maririnig mula sa labas ng mansyon. Ngunit hindi ito para kay Matilda. Isang pulis ang pumasok sa loob at tumingin ng diretso kay Isabel. Senyora Isabel, kailangan niyo pong sumama sa amin. May lumabas na bagong testigo. Itinuturo kayo bilang utak sa pagbaril kay Gabriel kaninang gabi. Napatitig si Isabel sa pulis. Pagkatapos ay kay Matilda na muling ngumiti ng mapait. Ang ahas. Sa loob engine kanyang kumpanya ay nakagawa na ng hakbang bago pa man siya makabawi. Sino ang naglaglag sa kanya? At paano niya ililigtas si kanyang sarili kung ang hustisya ay tila nakapanig na naman sa mga mapangapi? Bagay lang sa'yo ang poses na yan, Isabel. Diyan ka nararapat, sa likod ng mga rehas, gaya ng isang asong gala na nagpanggap na prinsesa. Ang boses ni
Matilda ay puno ng halakhak na tila kamandag ng ahas na dahan-dahang gumagapang sa buong sala, habang ang malamig na bakal ng posas ay pilit na idinidikit sa mga pulso ni Isabel. Naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang mundo na tuluyan ng naghihiwa-hiwalay. Ang bawat pihit ng susi ng pulis ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ang maling ironya ng pagkakataon. Habang ang mga kamay ni Isabel ay iginagapos, ang kanyang mga palad ay punong-puno pa rin ng puting abo ng kanyang ina. Sa bawat paggalaw ng mga pulis upang hilahin siya palabas, ang mga abong iyon ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig, humahalo sa dumi, at alikabok ng mansyong minsan niyang pinagsilbihan. Ang huling alaala ng kanyang magulang ay niyayapakan na ngayon ng mga sapatos ng mga awtoridad, isang uri NG Kalapastangganan na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at pasumpong-sumpong, tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya palabas ng pinto ay tila isang paglalakad patungo sa sariling bitayan. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, ngunit ang nakita niya lamang ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang palihim na pag-abot ng kamay sa kanyang ina. Marco, alam mong wala akong kinalaman dito. Marco, tumingin ka sa akin. Ang hiyaw ni Isabel ay galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang ugong ng makina ng sasakyan ng pulis na naghihintay sa labas. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at pawis ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang bakal. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na bombilya sa kisame na tila nakikisama sa kanyang pighati. Dito, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Director Valderrama mula sa kabilang silid, ang taong pinagkatiwalaan niya sa Art Textile. Opo, officer. Nakita ko po siyang may kausap na lalaki tungkol sa pagliligpit kay Gabriel. Sabi niya, ayaw niyang may makahadlang sa kanyang paghihiganti. Ang boses ni Valderrama ay kalmado, puno ng pekeng katapatan na tila isang kutsilyong itinarak sa likod ni Isabel. Naramdaman ni Isabel na unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang pinanghawakan. Ang akala niyang matibay na sandigan ay isa palang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanyang tiwala. Bawat paniniwalang ipinagkaloob niya ay tila bumalik bilang sugat sa kanyang puso. Napahigpit ang kanyang mga kamao habang pilit niyang pinipigilan ang pagragasa ng emosyon. Sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang kanyang napagtanto. Sa mundong puno ng lihim at panlilinlang, kailangan niyang matutunang tumayo gamit ang sarili niyang lakas. Sa gitna kanyang kawalang pag-asa, napansin ni Isabel ang isang maliit na sinulid mula sa lumang balabal ng kanyang ina na sumabit sa kanyang relo bago ito kunin ng mga pulis. Hinawakan niya ang manipis na sinulid na yon. Dinaramdam ang gasgas nito sa kanyang balat. Ito ang huling koneksyon niya sa pag-ibig ng isang ina. Isang sinulid na tila nagbibigay sa kanya ng isang munting bulong. Tindig, anak. Hindi pa tapos ang laban. Dumating si Atty. Antonio. Ang kanyang muka ay bakas ng pag-aalala. Senyora, naitanim nila ang ebidensya sa inyong opisina. May nakuha silang baril na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga security firm ninyo. Mahihirapan tayong kumuha ng bail dahil sa bigat ng paratang. Kumusta si Gabriel? Tanging tanong ni Isabel. Nananatiling critical ang kanyang kondisyon. Siya na lang ang tanging makakapaglinis ng pangalan ninyo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Sagot ng abogado. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Marco. May dala siyang isang baso ng tubig at isang mukhang puno ng pekeng pagsisisi. Isabel, kakausapin ko si Mama. Mapapaurong natin ang kaso. Basta ibalik mo lang sa amin ang titulo ng mansyon at ang shares sa Art Textile. Pakiusap, gawin mo na ito para sa kaligtasan mo. Bulong ni Marco habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Isabel.
Tiningnan ni Isabel si Marco ng diretso sa mga mata. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang pag-aresto sa kanya, ang pagbaril kay Gabriel, ang desecration ng abo ng kanyang ina. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking plano upang bawiin ang yaman na nararapat sa kanya. Sa tingin mo ba, Marco, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo kay nanay, ay susuko ako? Ang boses ni Isabel ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. Mas pipiliin ko pang mabulok sa kulungang ito kaysa ibigay sa inyo ang kahit isang sentimo ng pawis ng aking ina. Nang makaalis si Marco na puno ng galit, naiwan si Isabel na nag-iisa. Ngunit bago matapos ang gabi, isang hindi kilalang bantay ang lumapit sa kanyang selda. May inabot itong maliit na piraso ng papel. Nang basahin ito ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang sulat ay galing sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang tao na matagal nang nagmamasid sa dilim at may hawak ng susi sa tunay na pagkatao ni Matilda. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang hustisya ay darating sa paraang hindi nila inaasahan. Maghanda ka sa susunod na pagbisita. Sino ang misteryosong kakampi ni Isabel? At kaya ba niyang baligtarin ang sitwasyon bago siya tuluyang mabaon sa kasinungalingan ng mga Salvador? Ang rehas na ito, Isabel, ay hindi lamang gawa sa bakal. Gawa ito sa iyong sariling kahambugan. Ang boses ni Matilda ay umaalinggaw sa loob ng bisitahan ng kulungan. Isang tuyot at mapang-uyam na tunog na tila kalmot ng kuko sa pisara. Nakaupo siya sa kabila ng makapal na salamin. Suot ang kanyang pinakamagarbong alahas na tila ba ipinangangalandakan ang tagumpay ng kanyang kasamaan. Sa harap niya, si Isabel ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay maputla sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kisame. Ngunit ang kanyang likod ay nananatiling tuwid, isang kawayang tumangging mabali sa gitna ng unos. Ito ang maling ironya. Habang si Matilda ay malayang nakakalanghap ng hangin sa labas, ang kanyang kaluluwa ay nakapiit sa puot at kasakiman. Samantala, si Isabel, bagaman nakakulong ang katawan, ay mas malaya ang kaisipan dahil wala na siyang kailangang itagong pagpapanggap. Ang bawat salita ni Matilda ay tila mga palasong tumatama sa salamin. Hindi makasugat ngunit nag-iiwan ng malabong mantsa ng hininga ng demonyo. Naramdaman ni Isabel ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ang amoy ng klorina at lumang pintura sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanya. Isang kabaligtaran sa amoy ng sampagwita na baon niya sa kanyang alaala. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng mesa. Nararamdaman ang lamig ng semento na tila humihigop sa init ng kanyang buhay. Sa bawat tawa ni Matilda, nararamdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Tila isang kastilyong buhangin na dinadaluyong ng dagat. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, Isabel. Wala rito si Marco para kaawaan ka. Busy siya sa paglilipat ng mga shares ng Art Textile pabalik sa amin. Pinirmahan na ng huwes ang utos dahil ikaw ay isang kriminal. Dagdag ni Matilda, sabay ayos ng kanyang buhok na tila ba ay may dumi siyang nakikita sa harap niya. Sa gitna yung panggungutya ni Matilda, isang kapwa bilanggo ang dumaan sa likod ni Isabel at tahimik na ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat bago nagpatuloy sa paglalakad. Isang simpleng haplos ng pakikiramay mula sa isang taong hindi niya kilala, ngunit sapat na upang ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Ang init ng haplos na yon ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa namamatay na apoy sa kanyang mga mata. Matilda, ang boses ni Isabel ay mahina, ngunit may talim ng isang bagong hasang itak. Ang akala niyo ay tapos na ang laban dahil nakakulong ako, pero hindi niyo alam, dito sa dilim, mas malinaw kong nakikita ang inyong mga kasalanan. Ang abong isinaboy mo sa carpet ay hindi mawawala. Mananatili itong mantsa sa iyong konsensya hanggang sa huli mong hininga. Nang makaalis si Matilda na may halong inis, muling dinala si Isabel sa kanyang selda.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang misteryosong bantay ang lumapit, kundi si Attorney Antonio na may dalang balitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Senyora, nagising na si Gabriel, bulong ng abogado, sa harap ng rehas, at mayroon siyang sinabi bago siya muling mawalan ng malay. Ang bumaril sa kanya. Hindi ito ang driver ng mga Salvador. Ang driver ay matagal na palang patay. Ang lalaking nakita niya ay ang parehong lalaki na kasabwat ni Director Valderrama. Napatayo si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa mga rehas. Ang bawat daliri ay tila gustong baliin ang bakal sa tindi ng emosyon. Sinong attorney? Sinong Director Valderrama ang tinutukoy niya? Si Director Valderrama ay tauhan lamang, Isabel. Ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang taong nagpadala ng mensahe sa iyo sa loob ng selda ay ang iyong tiyuhin, ang kapatid ng iyong ama na matagal niyo nang akalang nawala. Paliwanag ni Attorney Antonio. Naramdaman ni Isabel ang biglang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang sariling kadugo, ang taong dapat sana ay nagprotekta sa kanila. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpabago sa lahat ng kanyang plano. Ang pamilya Salvador ay mga ahas, ngunit ang kanyang sariling kamag-anak ang nagbigay ng lason. Nandito siya, Isabel. Gusto kanyang makita, sabi ng abogado habang itinuturo ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may hawak na tungkod, ang dahan-dahang lumapit sa rehas. Ang kanyang muka ay may malaking peklat sa gilid ng mata, isang sugat na tila nakuha sa isang madilim na nakaraan. Kumusta, aking pamangkin? Panahon na para malaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mamatay ng iyong ama. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, tila galing sa isang kabaong na matagal nang nakasara. Ngunit, bago pa makasagot si Isabel, isang malakas na sigawan ang narinig mula sa kabilang bahagi ng presinto. Isang sunog ang nagsisimula at ang usok ay mabilis na bumabalot sa buong pasilyo. Ang tunog ng mga alarma ay tila mga hiyaw ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Attorney, ang mga susi, yaw ni Isabel habang ang usok ay nagsisimulang pumasok sa kanyang selda na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sino ang nagpasimula ng sunog? Ang kanyang tiyuhin ba ay narito para iligtas siya o para tuluyan na siyang patahimikin gaya ng ginawa nila sa kanyang ama? Hindi ka mamatay sa impyernong ito, Isabel. Hindi hanggat hindi mo na ibabalik ang utang ng tatay mo sa akin. Ang boses ni Don Rodolfo ay tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa rehas na bakal, kahit na ang paligid ay unti-unti nang nilalamon ng makapal at maitim na usok. Habang ang mga bumbero at gwardiya ay nagkakagulo sa labas, ang kanyang tiyuhin ay nakatayo lamang doon, hindi man lang natitigag ng init na nagsisimulang humapdi sa balat. Ang kanyang mga mata, na may peklat ng nakaraan, ay nakatitig kay Isabel, na tila isang mangangaso na huli na ang kanyang biktima. Ito, ang contextual needle, sa gitna ng naglalagablab na apoy na bumasag sa katahimikan ng gabi, kung saan ang bawat bilanggo ay sumisigaw para sa kanilang buhay, ang tanging kadugo ni Isabel ay naroon hindi upang iligtas ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal, kundi upang maningil ng isang atrasong hindi niya alam. Ang init ng apoy sa paligid ay tila malamig pa kumpara sa pait na nararamdaman ni Isabel sa kanyang dibdib. Ang hininga ng kamatayan ay nasa kanyang batok, ngunit ang hininga ng pagkakataon ay nasa kamay ng lalaking ito. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting paninikip ng kanyang baga. Ang bawat langhap niya ng hangin ay may kasamang abo at usok na tila mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga anino sa pasilyo ay tila mga halimaw na sumasayaw sa gitna ng pulang liwanag ng apoy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang pagtaktok sa pinto ng kabilang buhay, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mainit na rehas hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng pagkapaso ng kanyang balat. Attorney!
Tulungan niyo ako! Ang hiyaw ni Isabel ay naging isang mahinang ubo na lamang. Nakita niyang natumba si Attorney Antonio dahil sa kapal ng usok sa dulo ng pasilyo. Sa gitna NG desperasyon, isang gwardya na dati ay palaging masungit kay Isabel ang biglang sumulpot mula sa makapal na usok. Basang-basa ang kanyang uniforme at may takip na basahan sa mukha. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, mabilis niyang isinusi ang kandado ng selda ni Isabel. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ng bakal ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Isabel sa buong buhay niya. Hinila siya ng gwardya palabas, inaalalayan ang kanyang nanghihinang katawan habang binabaybay ang pasilyong tila naging isang oven sa tindi ng init. Nang makalabas sila sa bakuran ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang himala. Napaluhod si Isabel sa damuhan, humihinga ng malalim, habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa gusaling binitawan niya. Ngunit ang kanyang kalayaan ay panandalian lamang. Isang itim at mahabang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana at doon muling bumungad ang mukha ni Don Rodolfo. Sumakay ka, Isabel. Ang mga Salvador ay naghihintay na sa iyong pagbagsak at tanging ang pangalan ko lang ang proteksyon mo ngayon. Utos ng matanda. Wala nang lakas si Isabel para tumanggi. Habang lulan ng sasakyan, iniabot ni Don Rodolfo ang isang lumang dyaryo na may petsang bago pa ipanganak si Isabel. Ang balita sa harap ay tungkol sa isang malaking nakawan ng mga dokumento sa lupain at ang pangalang nakasaad bilang biktima ay ang kanyang ama. Ngunit ang itinuturong suspek ay si Matilda at isang hindi pangalanang kasabwat na may talinghaga ng peklat sa mukha. Hindi lang si Matilda ang pumatay sa tatay mo, Isabel. Pinagtulungan nila siya dahil sa yamang hindi nila makuha-kuha. At ngayon, ang yamang iyon ay nasa loob ng kumpanya mo, nakatago sa ilalim ng mga pekeng account na ginawa ni Valderrama para sa akin. Pag-amin ni Don Rodolfo, naramdaman ni Isabel ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang taong akala niya ay kakampi laban kay Matilda ay ang parehong tao na nagmaniobra ng lahat para makuha ang lupain ng mga Remedios. Ang bawat mensaheng natanggap niya, ang bawat ebidensya, ay sadyang ibinigay ni Rodolfo upang sirain ang mga Salvador at sa huli ay angkinin ang lahat mula kay Isabel. Bakit niyo ito ginagawa? Tiyo kita. Sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng panginginig at pait. Dahil ang dugo, Isabel, ay madaling dumanak, pero ang lupa ay nananatili habang buhay. Malamig na sagot ni Rodolfo. Biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng isang liblib na kalsada. Sa labas, nakatayo ang isang pamilyar na anino. Si Marco na may hawak na baril, at si Matilda na mukhang baliw na tumatawa habang hawak ang isang galon ng gasolina. Ito na ang dulo ng iyong paglalakbay, Isabel. Oras na para makiisa ka sa abo ng nanay mo. Wika ni Matilda habang dahan-dahang lumalapit sa sasakyan. Ngunit, bago pa man makakilos ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isa pang sasakyan ang narinig. Isang boses mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw. Police! Ibaba ang mga armas. Don Rodolfo, surrender na kayo. Napatitig si Isabel sa kanyang tiyuhin. Ngumiti lamang ang matanda. At dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Akala mo ba ay pulis ang mga yan, Isabel? Tignan mong mabuti ang kanilang mga uniforme. Nang tingnan ni Isabel ang mga pulis, napansin niyang ang kanilang mga badge ay walang selyo ng gobyerno. Sila ay mga armadong lalaki na may markang pamilyar sa kanya, ang marka ng kumpanya ni Director Valderrama. Sino ang tunay na may hawak ng baril? At paano makakatakas si Isabel sa gitna ng tatlong panig na lahat ay gustong makuha ang kanyang buhay at kayamanan? Ibigay mo sa akin ang dokumento, Rodolfo, o sisiguraduhin kong magiging abo ang babaeng ito bago pa sumikat ang araw. Ang boses ni Matilda ay bumasag sa katahimikan ng liblib na kalsada, isang matinis at halos hindi na makataong tunog na tila galing sa isang halimaw na nagugutom. Hawak niya ang isang galon ng gasolina at sa bawat kumpas ng kanyang kamay,
Ang nangsusulasok na amoy ng likido ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Si Marco ay nakatayo sa likuran niya. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay aandap-andap. Tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang takot. Ito ang mulit-muling pagkakanulo. Sa isang panig ay ang pamilyang nanakit at umapi sa kanya sa loob ng 5 taon. At sa kabilang panig ay ang kanyang sariling kadugo na handa siyang itaya para sa mga piraso ng papel. Ang bawat patak ng gasolina sa semento ay tila isang segundong nawawala sa buhay ni Isabel. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran habang ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib, gaya ng isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng petrolyo na nagpapahilo sa kanyang diwa at nagpapasuka sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang mukha ni Matilda, ang mukha ng babaeng kumitil sa dangal ng kanyang ina. Ang galit ay muling sumiklab sa kanyang puso, isang uri ng init na mas matindi pa kaysa sa apoy na banta ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi, isang paalala na buhay pa siya at hindi pa tapos ang kanyang laban. Mama, pakiusap. Huwag na nating ituloy ito. Ibigay na lang natin kay Isabel ang kailangan niya. Ang boses ni Marco ay puno ng pagsusumamo, ngunit ang tanging sagot ni Matilda ay isang malakas na sampal na yumanig sa katahimikan. Tumahimik ka, Marco. Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa kahinaan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Matilda habang patuloy na isinasaboy ang gasolina sa paligid ng sasakyan kung nasaan si Isabel. Sa gitna and kaguluhan, dahan-dahang kinapa ni Isabel ang kanyang bulsa. Doon, naramdaman niya ang maliit na piraso ng tuyong sampagwita na ibinigay sa kanya ng batang lansangan. Ang bango nito, kahit tuyo na, ay panandaliang namayani sa kanyang pangamoy, tila isang banal na proteksyon mula sa kanyang ina. Ang simpleng bulaklak na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang mag-isip ng malinaw. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi sa kamay ng mga taong ito. Don Rodolfo, ang boses ni Isabel ay lumabas na matatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Alam nating dalawa na wala rito ang mga dokumento. Ang tunay na titulo ay nasa isang lugar na hinding-hindi niyo mahahanap kung mamamatay ako. Napatigil si Rodolfo. Ang kanyang malamig na titig ay tumama kay Isabel. Isang matagal na katahimikan ang namayani, tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot upang makinig sa susunod na mangyayari. Nagsisinunggaling siya! Pinapaikot ka lang niya, Rodolfo! Hiyaw ni Matilda, at sa isang biglang pagkilos, hinablot niya ang lighter mula sa kamay ni Marco. Ngunit, bago pa man madikit ang apoy sa basang semento, isang nakasisilaw na liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanilang mga mata. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sasakyan ay papalapit. Hindi lamang isa, kundi marami. Ang bawat sasakyan ay may markang hindi kay Matilda at hindi rin kay Rodolfo. Ito ang mga sasakyan ng National Bureau of Investigation. Bitawan niyo ang armas. Ngayon din, ang boses mula sa loudspeaker ay puno ng awtoridad. Dito na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sa pagtatangkang tumakas, itinulak ni Rodolfo si Isabel palabas ng sasakyan patungo sa direksyon ni Matilda. Ang pagtama ng katawan ni Isabel sa semento ay lumikha ng isang mahapdi at masakit na gasgas sa kanyang balikat. Ngunit mabilis siyang gumapang palayo. Nakita niyang binitawan ni Matilda ang lighter sa tindi ng gulat at ang maliit na apoy ay dahan-dahang nahulog patungo sa lawa ng gasolina. Hindi! Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw habang ang mabilis na paglamon ng apoy sa likido ay nagsimulang gumuhit ng isang linya ng panganib patungo sa sasakyan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid.
Ang init ng hangin mula sa pagsabog ay tumama sa likod ni Isabel na nagpatilapon sa kanya ng ilang metro. Sa gitna ng usok at apoy, nakita niya ang pagguho ng mansyon ng kanyang mga pangarap. Ang mga Salvador at si Rodolfo ay nagkakagulo, habang ang mga awtoridad ay nagsisimulang pumasok sa gitna ng panganib. Nangimulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nakayuko sa kanya. Hindi ito si Marco. Hindi rin ito si Attorney Antonio. Ito ay si Gabriel, na may benda pa sa ulo at putla ang muka ngunit buhay. Tapos na, Isabel. Ligtas ka na, bulong ni Gabriel. Ngunit habang inaalalayan siya ni Gabriel, nakita ni Isabel si Matilda na gumagapang mula sa usok. Ang kanyang muka ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa puot. May hawak siyang isang matulis na PNG salamin at diretsong patungo kay Isabel. Kung hindi ka magiging akin, walang magmamay-ari sa'yo. Ang huling hiyaw ni Matilda bago ang lahat ay magdilim sa paningin ni Isabel. Nakaligtas nga ba si Isabel sa huling pag-atake ng reyna ng mga ahas? At ano ang kapalit ng kanyang kalayaan sa gitna ng nagbabagang katotohanan? Isang hakbang pa, Matilda, at sisiguraduhin kong sa kalsada ka nahihinga ng iyong huling sandali. Ang boses ni Gabriel ay tila isang pader ng bakal na humarang sa pagitan ni Isabel at ng matulis na bubog na hawak ni Matilda. Ang bawat hingal ng matandang babae ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ngunit bago pa man madikit ang talim sa balat ni Isabel, mabilis na kumilos ang mga operatiba ng NBI. Ang tunog ng pag-ikot ng mga braso ni Matilda at ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari-harian. Ito ang paghuhukom ng tadhana. Sa gitna ng nagdidilim na kalsada, napapaligiran ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng awtoridad, nakatayo si Isabel. Ang kanyang balikat ay may mantsa ng alikabok at bahagyang dugo, ngunit ang kanyang tindig ay hindi kailanman naging ganito katatag. Pinapanood niya ang pagkaladkad kay Matilda patungo sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang reyna ng mga Salvador, na dati ay hindi matapakan ng dumi, ngayon ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mamahaling alahas ay nawala na ang kislap sa gitna ng usok at kahihiyan. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay hindi na amoy petrolyo o luma, kundi amoy ng sariwang hangin na nagdadala ng pangako ng umaga. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang sugatang ibon, ngayon ay dahan-dahang kumakalma. Nararamdaman ang bawat tibok na puno ng katarungan. Ang bawat hapdi ng kanyang mga galos ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Isang patunay na ang basurang itinapon nila ay muling nabuo bilang isang hiyas na hindi na nila kayang abutin. Isabel, pakiusap, tulungan mo ako. Ang boses ni Marco ay nanggagaling sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakaupo siya sa semento, nakayuko, habang ang mga dokumento ng kanyang mga utang ay nagliliparan sa paligid niya, gaya ng mga patay na dahon. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang boses na dati ay nagmamando sa bawat galaw ni Isabel. Ang tanging natira ay ang isang lalaking duwag, na maging ang sariling ina ay hindi kayang protektahan. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Marco. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumampal. Sa halip kinuha niya ang huling piraso ng abong natira sa kanyang bulsa. Ang abong isinaboy ni Matilda sa mansyon at dahan-dahan itong ibinuhos sa harap ni Marco. Ang puting alabok ay dahan-dahang tinangay ng hangin, tila isang huling pamamaalam. Ang abong ito, Marco, ay ang danggal ng nanay ko na sinubukan ninyong tapakan. Malamig na wika ni Isabel. Ngayon, wala na kayong mansyon, wala na kayong kumpanya, at higit sa lahat, wala na kayong pagkatao. Diyan kayo nararapat. Sa gitna ng kawalan, tinalikuran ni Isabel si Marco ng walang pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Gabriel na kahit nanghihina pa ay nananatiling nakatayo para sa kanya. Ang init ng kamay ni Gabriel
na humawak sa kanyang balikat ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Lahat ng ebidensya laban kay Don Rodolfo at Director Valderrama ay nasa kamay na ng NBI. Isabel, wala na silang matatakbuhan. Ulat ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Samantala, si Don Rodolfo ay nakitang pilit na tumatakas sa kakahuyan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabagal dahil sa kanyang tungkod. Ang bawat pagtakis ng bakal sa lupa ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali ng kalayaan. Nang huli siyang masukol ng mga awtoridad, ang tanging nasabi niya ay ang pangalan ng kanyang kapatid, ang ama ni Isabel, isang pangalang matagal na niyang pinagtaksilan. Bumalik si Isabel sa lugar kung saan kinuha ang kanyang mga ari-arian. Sa harap ng Artexta Group, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang bawat empleyadong dati ay tumitingin sa kanya ng may pangungutya. Ngayon ay nakayuko sa paggalang. Ngunit hindi ito ang mahalaga sa kanya. Pumasok siya sa kanyang bagong opisina at doon, sa gitna ng mesa ay nakalagay ang isang bagong seramikang bangga. Dahan-dahan niyang inilagay ang natitirang mga alaala ng kanyang ina. Ang katahimikan ng silid ay tila isang banal na haplos sa kanyang kaluluwa. Nay, tapos na ang ulan, bulong ni Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilay sa langit. Ngunit bago matapos ang lahat, isang liham ang iniabot ni Attorney Antonio kay Isabel. Ang sulat ay galing sa ospital sa mga gamit na naiwan ni Doña Remedios bago ito pumanaw. Nang buksan ni Isabel ang sulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang nakasulat doon ay hindi tungkol sa yaman o sa paghihiganti. Ito ay isang katotohanang magbabago sa turing niya kay Gabriel at sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Isabel, ang lalaking palaging nagmamasid sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ano ang tunay na ugnayan ni Gabriel sa pamilya ni Isabel? At sapat na ba ang nakuhang hustisya para punan ang puwang sa kanyang puso? Ang bawat sugat ay may sariling kwento ng paghilom at ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing dilig sa isang bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mansyon ng mga Salvador ay tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasalanan. Ngayon, nakatayo si Isabel sa harap ng isang bagong gusali, ang Remedios Haven. Hindi ito isang kumpanya ng tela o isang marangyang subdivision. Ito ay isang shelter para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa, gaya ng naging buhay niya noon. Ito ang kapayapaan ng kaluluwa. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy bulaklak ng sampagita, isang amoy na hindi na nagpapaalala ng pighati, kundi ng presensya ng kanyang ina. Naririnig ni Isabel ang mahinang tawanan ng mga bata sa palaruan at ang tunog ng mga makinang panahi na ginagamit ng mga kababaihan sa loob. Ang tunog ng pag-andar ng mga makina ay tila isang maayos na kanta na nagsasabing ang bawat hibla ng buhay ay pwedeng muling pagdugtungin. Naramdaman ni Isabel ang paghaplos ng banayad na hangin sa kanyang maikling buhok na ngayon ay mas maayos at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay malalim at payapa. Wala nang bakas ng usok o petrolyo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakakuyom sa puot. Sa halip, ang mga ito ay bukas na ngayon upang tumulong sa iba. Inilabas ni Isabel ang huling sulat ng kanyang ina na binasa niya noon. Natuklasan niya na si Gabriel ay hindi lamang anak ng isang nurse. Si Gabriel ay ang batang iniligtas ng kanyang ama mula sa isang sunog sa pabrika. Maraming taon na ang nakalilipas, isang sakripisyong naging simula ng pagkakaroon ng utang na loob na naging wagas na pagmamahal at proteksyon. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang boses ni Gabriel ay banayad, tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Lumapit siya kay Isabel, ngunit nanatili ang isang magalang na distansya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinga. Ang dating putla ng kanyang muka ay napalitan na ng ningning ng kalusugan.
Hindi, Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa ulan. Sagot ni Isabel, na may kasamang matamis at tunay na ngiti. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa Correctional Institute, nakaupo si Matilda sa isang sulok. Ang kanyang buhok ay madumi at magulo, at ang kanyang mga kuko, na dati ay may mamahaling pintura, ay puno na ng dumi. Paulit-ulit siyang bumubulong sa hangin, tila nakikipag-usap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang tanging kasama ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame, isang mabagal at nakakabaliw na ritmo ng kanyang karma. Si Marco naman ay nakitang nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. Ang kanyang mga balikat na dati ay binihisan ng mga imported na suit. Ngayon ay patan ang mabibigat na sako ng bigas. Sa bawat patak ng kanyang pawis, naalala niya ang bawat luhang binaliwala niya kay Isabel. Wala siyang pera, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala siyang Isabel.